Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 41-50 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat sa isang masiglang subastahan na dinaluhan ng mga maharlika at mga manlalakbay. Mainit na tinanggap ng host ang lahat ng bisita. Ipinahayag ang kanyang karangalan sa pagiging bahagi ng gabi at pinaalalahanan sila sa mga bihira at napakahalagang gamit na ipapasubasta. Sumagot ang mga manonood ng masigabong palakpakan at sigawan ng kasiyahan. Inanyayahan ng host ang lahat na humarap sa timog upang ipakilala ang mga mahahalagang panauhin ng gabi, ang hari at reyna ng sapin na kumaway ng magiliw sa mga tao, at si Vincent Helstea na siyang nag-organisa ng buong kaganapan. Sa gitna ng ingrandeng pagtitipon, napaisip si Arthur tungkol sa kanyang nakaraang buhay bilang hari, subalit pinaalalahanan niya ang sarili na hindi na siya hari ngayon at hindi pa siya umabot sa pagbibinata sa kanyang kasalukuyang buhay. Palihim siyang uminom ng alak upang mapawi ang kaba. At sa kanyang matalim na obserbasyon, napansin niya na ang reyna ay isang conjurer, ngunit hindi niya maramdaman ang mana nito, marahil dahil may suot itong artipakto o sadyang napakalakas nito. Napansin ng reyna ang kanyang mga tingin at ngumiti rito, kaya ngumiti rin siya pabalik. Naisip ni Arthur na kahit napakaganda ng reyna, wala siyang nararamdamang pagnanasa rito, o kahit kaninuman sa mga may edad. Naisip niyang marahil ito ay dahil kahalintulad nila ang edad ng kanyang ina, o baka naman dahil hindi pa siya naakit sa sinuman sa ngayon. Maging ang mga batang babae na sina Tessia, Lilia, at Prinsesa Kathleen ay hindi rin niya pinapansin ng ganoon. Napagpasyahan niyang sa kanalang niya ito iisipin kapag siya ay mas matanda na. Dumating si Vincent at binulungan siya. Tinutukoy ang isang espada na kasalukuyang pinapasubasta at inalok na magbid para sa kanya. Ipinakilala ng host ang espada bilang isang napakagaling na gawa ng isang dalubhasang panday na may kaalaman din sa apoy. Mayroon itong core ng isang Thunderhawk na, kapag pinadaluyan ng kaunting mana, ay maglalabas ng kuryente at makakapagpasabog ng kuryente sa paligid ng talim nito na may kasamang epekto ng pamamanhid. Magsisimula ang bidding sa 50 gintong barya, at agad nagsimula ang mga bid ng mga tao. Naisip ni Arthur na sa kanyang bayan sa Ashbur, sapat na ang 1 gintong barya para maitaguyod ang isang pamilya ng mahigit 200 taon. Kaya ang panimulang bid ng espada ay napakamahal para sa kanya. Tinanong siya ni Vincent kung interesado ba siya sa espada, at sinabing napakabihira ng sandatang may kapangyarihan ng elemento. Tumanggi si Arthur at sinabi na mas gusto niya ang isang bagay na mas simple at hindi kapansin-pansin. Umiling si Vincent ngunit mumiti rin at sinabing naintindihan niya. Ipinagmalaki niyang nahanap na niya ang iba pang mga gamit na hinahanap ni Arthur. Kabilang na ang isang maskara na nakakapagbago ng boses at isang balabal na gawa sa balahibo ng Nightmare Fox na kayang itago ang presensya mula sa mga taong hindi nakakaalam. Natawa si Arthur sa sobrang kasipagan ni Vincent at nagpasalamat dito. Paalala ni Vincent na mag-ingat siya palagi dahil siya ang haharapin ng pamilya nito sakaling may mangyaring masama. Habang nagpapatuloy ang subasta, napansin ni Arthur na maraming armas at beast cores mula C-class hanggang A-class ang isinasubasta rin. Ang hari mismo ay tumaya sa isang A-class beast core. Naisip ni Arthur na malalaman lang ng makakakuha kung may beast will ito pagkatapos itong maabsorb. Habang nag-inat, naisip niyang tila matagal ang intermission. Nang mapansin niyang nawawala si Sylvie, tinanong niya sina Lilia at Ellie, ngunit pareho nilang sinabing kanina lang ito naroon. Naghanap siya at narinig niyang takot na takot si Sylvie, at nakita niya si Sebastian, ang Royal Court Mage, na pinipilit itong hawakan. Agad lumapit si Sylvie kay Arthur para humingi ng proteksyon. Galit na galit si Arthur ngunit pinipigil niya ang sarili, alam niyang makapangyarihan si Sebastian. Sinabihan siya nito na hindi dapat nakikipaglaro ang isang hamak na tagabukid sa isang natatanging nilalang tulad ni Sylvie. At idiniin nitong magiging kanya si Sylvie. Sa puntong iyon, napuno ng galit si Arthur at buong tapang na sinabihan si Sebastian na ulitin ang sinabi nito, taglay ang matalim at nagbabantang tingin, at dito nagtatapos ang chapter 41 ng The Beginning After the End.
Habang iniisip ni Vincent na nakakalungkot na hindi pa rin nakakahanap si Arthur ng sandatang gusto niya, sapagkat ang tanging gusto lang ni Arthur ay isang dekalidad ngunit simple at praktikal na espada. Biglang lumapit si Haring Blaine at nagpahayag ng kasiyahan sa pagbili ng isang bihirang A-class Beast Core mula sa Silvercoat Beer. Nagpasalamat si Vincent sa hari, ngunit bigla namang nagbago ang atmosfera, isang nakakakilabot na pakiramdam ng matinding galit at pagnanais na pumatay ang bumalot sa buong silid, dahilan upang manginig ang mga katawan ng lahat ng naroroon. Naramdaman ng hari ang bigat ng presensya ng isang napakalakas na mana, at nakita niyang napaluhod sa lupa si Vincent dahil sa atmosfera ng paligid. Nataranta ang mga gwardya at agad na nagbantay kay Reyna Priscilla at sa mga bata. Hinugot ng hari ang kanyang espada at sumigaw kung sino ang may lakas ng loob na umatake sa kanyang pamilya, ngunit nakita niya si Sebastian na nanginginig sa sahig. Sa kabila ng pagdududa, napagtanto ni Arthur na siya mismo ang nakawala ng kontrol at nagpakawala ng ganoong aura. Pinilit niyang kontrolin ang sarili at itinigil ang kanyang nakamamatay na intensyon, sabay huminga ng malalim. Bigla namang dumating si Reynolds Lewin kasama sina Adam at Jasmine upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat, at iniulat ng mga gwardya na ligtas na ang silid. Tumawag ng pansin si Arthur kay Sylvie gamit ang telepatya, at tiniyak ni Sylvie na ligtas siya. Ilang sandali pa, iniulat ng mga gwardya na nahuli na ng kapitan ng mga gwardya, si Reynolds, ang isang intruder, bagay na ikinagulat ni Arthur. Nagpasalamat siya sa intruder dahil nailihis nito ang atensyon ng mga tao sa kanyang ginawa. Samantala, tinukso ng mga gwardya si Sebastian dahil sa kanyang pagkakatumba. Pilit nitong itinanggi at sinabing nadulas lang siya, pero hindi nakalagpas kay Arthur ang mapanlait na tingin ni Sebastian sa kanya. Maya-maya, ipinakita ng host ng subasta ang pinakahihintay na huling item ng gabi, isang sanggol na World Lion, isang napakahalagang mana beast na may potensyal na maging B-class o kahit A-class kung maaalagaan ng tama. Namangha ang mga tao, at nagsimula ang bidding mula 500 gold coins hanggang umabot ito sa 1,000 gold coins na agad inangkin ni Haring Blaine na walang gustong sumuway. Tinanong ni Vincent ang hari kung anong plano niya para sa World Lion, at sinabi ng hari na ibibigay niya ito kay Prince Curtis, depende kung magiging karapat-dapat ito. Nangako si Prince Curtis na susubukan niyang mapahanga ang kanyang ama, na ikinatawa ng ina niyang si Reyna Priscilla. Napangiti si Arthur habang pinagmamasdan ang kanilang pamilya. Iniisip na tila isang normal na pamilya rin sila. Pagkatapos ng subasta, inalok ni Vincent na ipadala na lang ang mga napanalunang items, ngunit sinabi ng hari na sasamahan na lamang niya ito pababa. Kasabay nito, kinausap ni Sebastian ng pabulong si Haring Blaine, at nagpakita ng masamang kutob si Arthur. Sa imbakan ng mga gamit, ipinakita ni Vincent kay Arthur ang lahat ng mga item na binili nito, maliban sa espada, at pinayuhan siya ni Vincent na siya na lang ang mamili ng bagay na gusto niya. Nangako si Alice, ina ni Arthur, na siya na ang mag-ingat sa iba pang mga gamit habang nag-ikot ito. Kinausap pa ni Haring Blaine si Arthur at tinanong kung interesado ba itong kumuha ng aralin sa espada, at sinabi niyang baka mapagduelo pa sila ng kanyang anak balang araw. Ngunit agad itong pinutol ni Sebastian, sabay sabing baka madumihan lamang ng masamang gawi si Prince Curtis kung makikipagduelo siya sa isang karaniwang mamamayan. Magalang namang tumanggi si Arthur, sinabing hobby lang niya ang espada, at hindi niya maabot ang antas ng prinsipe. Dumating din si Reynolds at nagpakumbaba kay Haring Blaine. Pinuri ng hari si Reynolds dahil sa pagkakahuli nito sa intruder, at binanggit pa na may utang na loob siya kay Sebastian bilang matapat na gwardiya ng kanilang pamilya. Dito niya sinabi na gusto raw ni Sebastian ang bond ni Arthur, si Sylvie, at iginigiit ng hari na ibigay ito bilang serbisyo para sa kaharian. Nabigla si Arthur at napaisip kung paano niya maililigtas si Sylvie mula sa mapanganib na plano ng hari at ni Sebastian. At dito nagtatapos ang chapter 42 ng The Beginning After the End. Sa kabanata 43. Sinimula ni Haring Blaine ang isang tensyonado at di inaasahang pag-uusap sa pagsasabing nagustuhan ni Sebastian ang mana beast bond ni Arthur. Nabigla si Reynolds at agad nilinaw na wala silang mag-asawa sa naging desisyon ni Arthur sa pagbuo ng kanyang bond. Si Arthur mismo ang pumili at nakabuo nito, kaya't siya lamang ang may karapatang magpasya ukol dito. Bagaman magalang ang sagot ni Reynolds, malinaw na hindi ito isang simpleng hiling mula sa hari. Ipinahayag ni Haring Blaine ang kagustuhang bayaran sila at sabay na inalok ang serbisyo ng isang mago upang putulin ang kontrata ni Arthur sa kanyang mana beast na sagot ng kaharian ang lahat ng gastos.
Pagkatapos ay direktang kinausap ng hari si Arthur at sinubukang suyuin ito gamit ang isang personal na alok, isang pambihirang espada mula sa Royal Armory na tiyak na akma para sa isang ambisyosong kabataang mandirigma. Pinilit ni Arthur na manatiling kalmado, paalalahanan ang sarili na kausap niya ang hari ng sapin. Sa kabila ng makapangyarihang alok, magalang at mahinahon niyang tinanggihan ito, sinasabing kahit gaano kaganda ang espada, wala itong kapalit kay Sylvie, ang kanyang mana beast at kaibigan. Nabigla ang buong korte sa lakas ng loob ni Arthur, kaya't sumingit si Sebastian at sinigawan siya dahil sa umano'y kakulangan ng paggalang. Muli, pinigilan siya ni Haring Blaine at nag-alok ng kapalit, isang bihirang World Lion Cub na mas makapangyarihan daw kaysa sa mana beast ni Arthur. Maging ang prinsipe ay nainsulto dahil ang alagang iyon ay para raw sa kanya. Ngunit si Arthur ay nanatiling matatag at muling tinanggihan ang alok. Mariing ipinahayag na hindi niya kailanman ipagbibili, ipagpapalit o isusuko si Sylvie. Naiirita na, ikatlong beses na hiningan ni Haring Blaine si Arthur ng pabor, sa pagkakataong ito ay may babala na nauubos na ang kanyang pasensya. Sa halip na sumunod, matapang na bumalik si Arthur ng isang tanong na nagpatahimik sa buong bulwagan, magkano ang halaga ng iyong mga anak, kamahalan? Nabigla ang lahat sa katapangan ni Arthur. Ipinaliwanag niya na tila hindi nauunawaan ng hari ang bigat ng kanyang hinihingi na si Sylvie ay hindi lamang isang hayop o ari-arian, kundi isang mahalagang nilalang sa kanya. Ang kanyang tanong ay layuning ipamulat sa hari ang kabastusan ng kanyang paulit-ulit na hiling. Dahil dito, biglang umatake ang isang Royal Guard bilang tugon sa itinuturing niyang pambabastos kay Haring Blaine. Habang pinupuno ng mana ng gwardya ang kanyang espada, nanatiling kalmado si Arthur. Sinuri niya ang bawat galaw ng kalaban, pinanatili ang maayos na daloy ng kanyang mana, at umilag sa atake. Ginamit niya ang bigat at lakas ng kalaban upang patumbahin ito sa isang mabilis at matinding suntok. Muling nabigla ang korte sa bilis at husay ni Arthur sa pakikipaglaban. Sa tabi, galit na galit si Sebastian sa pagkatalo ng gwardya at nagpasya siyang siya na mismo ang aksyon. Kahit na maaaring siya ay maparusahan, inihanda niya ang isang malakas na spell upang makuha ang bond ni Arthur. Alam niyang napakabihira ng ganitong klaseng kontrata sa murang edad. Ngunit bago pa niya mailunsad ang kanyang spell, huminto ang oras. Tanging siya at si Arthur lamang ang nakagalaw. Nabigla si Sebastian nang mapansing naglaho ang kanyang spell. Pinigil ito ni Arthur sa pamamagitan ng pagkontrol sa ambient mana ng paligid. Habang dahan-dahang lumalapit si Arthur, makikita sa kanyang mata ang isang kakaibang liwanag at isang marka ang lumitaw sa kanyang mukha. Nabahala si Sebastian. Tumutol siya at sinabing hindi siya kayang talunin dahil siya ay isang royal conjurer. Ngunit biglang lumitaw si Arthur sa kanyang tabi, at sa isang iglap, napilay o na-dislocate ang kanyang binti, kaya't napasigaw siya sa sakit at takot. Walang nakakakita o nakakarinig sa kanya. At wala ring tumulong, hinawakan siya ni Arthur sa balikat at bumulong ng babala, makinig habang may kakayahan pa. Lumuha si Sebastian at nagmakaawang huwag siyang saktan, paalala na siya ay isang tagapangalaga ng hari. Ngunit sa halip na umatras, tumindig si Arthur, tinitigan siya ng matalim at mariing sinabi, tama. Kaya alamin mo ang iyong lugar. Sa huli, nanaig si Arthur hindi lamang sa lakas, kundi sa prinsipyo, ipinaglaban niya ang kanyang koneksyon kay Sylvie laban sa kapangyarihan at kayabangan ng kaharian. Tumahimik ang korte, nahintakutan at namangha sa isang batang handang harapin ang isang hari alang-alang sa dangal at pagmamahal sa kanyang pinakamamahal na kasama. At dito nagtatapos ang chapter 43 ng The Beginning After the End. Sa kabanata 44 naman ay ganito ang nangyari. Matapos ipagtanggol ni Arthur ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsuntok sa Royal Guard na tangkang umatake sa kanya gamit ang espada, nabigla si Haring Blaine at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Hindi niya maintindihan kung paanong isang karaniwang bata lamang ang nakatalo sa kanyang bantay. Lalo siyang nagtaka nang mapansing wala na si Arthur sa dating kinalalagyan nito at ngayoy nasa ibang lugar na, habang ang gwardya ay nakahandusay sa lupa. Biglang humiyaw si Lilian nang makita ang duguang binti ni Sebastian, at lahat ng naroon ay nagulat. Si Sebastian, habang hawak ang kanyang dislokadong binti, ay umiiyak at humihingi ng tulong. Hindi makapaniwala ang hari sa mga nangyayari. Agad namang kumilos si Reyna Priscilla at inutusan ang mga bantay na suriin ang kalagayan ni Sebastian at tawagin ang isang emitter. Dinala si Sebastian at ang walang malay na gwardya sa mga stretcher, habang si Reynolds ay agad na sinuri ang pulso ni Arthur,
Buhat-buhat ito habang si Alice, ang kanyang ina, ay umiiyak at ginagamot siya. Maging ang pamilya ni na Vincent ay napaiyak sa tagpo. Makalipas ang ilang oras, nagising si Arthur sa kanyang kama, may matinding sakit sa ulo. Sa kanyang pag-iisip, naalala niya ang ginamit niyang kapangyarihan, ang static void. Salamat kay Sylvie, nagawa niyang gamitin ito matapos maabot ang aquar phase ng Dragon Wheel. Sa pamamagitan nito, pansamantala siyang nakalabas sa agos ng oras, isang makapangyarihang kakayahan na tanging sa isang legacy tamer lamang maaaring magawa. Ngunit may kapalit ito, kahit sa lahat ng taon ng kanyang pagsasanay, ilang segundo lamang niya itong kayang gamitin nang hindi inaatake ng matinding epekto. At sa pagkakataong iyon, lumampas siya sa limitasyon, at iyon din ang unang beses na ginamit niya ito sa ibang tao. Sa kabutihang palad, nahimatay lang siya. Habang nagpapahinga, dumating ang kanyang ina, si Alice, at agad siyang niyakap sa tuwa at pag-iyak. Laking gulat niya nagising na si Arthur, dahil ayon sa doktor, baka raw matagal pa bago ito magising. Bagamat nag-aalala pa rin, pinaalalahanan siya ni Arthur na ayos na siya. Tinanong niya kung ano ang nangyari matapos siyang mawalan ng malay. Ikinuwento ni Alice na wala sa tamang isip ang lahat ng naroon, lalo na ang mga bata, kaya't umalis agad ang hari at ang kanyang pamilya. Samantala, si Reynolds ay nasa ibaba, kausap ang kinatawan ng hari tungkol sa nangyari, nagpa siya si Arthur na bumaba at tiningnan ang pag-uusap. Narinig niyang galit na galit ang kanyang ama sa paumanhin ng hari, isang supot lamang ng ginto na tinawag nilang maliit na insidente. Ipinakilala ni Jasper Cogwright ang sarili bilang kinatawan ng hari at nagpaabot ng pakikiramay. Sa kanyang isipan, naisip ni Arthur na mas mabuting magpakita na lamang siya ng pagiging isang magalang na biktima. Magalang siyang nagpasalamat kay Jasper sa pagpunta. Ibinahagi ni Jasper na tinanggal na sa pwesto ang dalawang gwardyang umatake kay Arthur, pati na rin si Sebastian. Nang tanungin ni Arthur kung ano ang eksaktong nangyari sa binti ni Sebastian, sinabi ni Jasper na iginiit ni Sebastian na si Arthur ang dahilan ng kanyang pinsala. Ngunit batay sa pagsusuri, malamang na naapektuhan ang kanyang spell ng mana na naiwan mula sa unang gwardyang umatake na siyang nagdulot ng kapinsalaan. Nagulat si Reynolds sa pahayag na ito, ngunit sinabihan siya ni Jasper na tapusin muna niya ang kanyang paliwanag. Sa huli, lumabas na parang ipinasawalang bahala na lang ng kaharian ang buong insidente. Umalis si Jasper pagkatapos, at ibinigay ni Reynolds ang mga gintong barya kay Arthur bilang pondo para sa kanyang paglalakbay bilang adventurer. Tinanggap ito ni Arthur at bumalik sa kanyang silid. Habang pinagmamasdan ang kanyang gamit bilang adventurer at hawak-hawak ang kanyang maskara, napaisip si Arthur. Bagamat matagumpay ang naging kalalabasan ng insidente, mas lalong naging malinaw sa kanya kung gaano siya kahina pa rin sa mundong ito bilang isang bata. Ngunit habang papasok na siya sa mundo ng mga adventurer, alam niyang magbabago ang lahat. Habang hawak ang maskara, naisip niyang sa pagkakataong iyon. Baka pwede na siyang tuluyang maging malaya, at dito nagtatapos ang chapter 44 ng The Beginning After the End. Sa isang bar, binanggit ni Reynolds ang mahalagang tanong kung sino ang sasama kay Arthur sa kanyang susunod na misyon. Agad namang tumanggi si Adam, pabirong sinabi na hindi siya bagay sa pag-aalaga ng bata at baka patayin pa siya ni Arthur habang natutulog. Tahimik na sumang-ayon ang grupo mula sa maikling no doubt ni Durden hanggang sa yep ni Angela, true ni Alice, yes. Ni Reynolds, make sense ni Helen, at tahimik na yes ni Jasmine. Nakita ni Adam ang kanilang mga reaksyon at kumindat habang sinabing, sabi ko na nga ba, dahilan para matawa si Arthur. Ipinahayag ni Reynolds na umaasa siyang sina Durden o Helen ang sasama kay Arthur. Bagaman inamin niyang wala silang maibibigay na malaking kabayaran, handa naman sila ni Alice na magbigay ng kahit konting kabayaran bilang pasasalamat. Ngunit mabilis na itinanggi ni Durden ang usapin ng bayad, nagpaliwanag na pamilya silang lahat at masaya siyang samahan si Arthur at tulungan itong magpatatag. Sumang-ayon din si Helen, sinabing hindi nila ito ginagawa para sa pera, lalo na't marami naman silang nakuhang yaman mula sa huli nilang dungeon raid. Bago pa man magpatuloy si Reynolds, nagulat ang lahat ng magboluntaryo si Jasmine na siya na lang ang sasama. Nanahimik ang lahat sa pagkabigla. Dahil kilalang ayaw ni Jasmine ang escort missions, higit pa kay Adam, mabilis na nagtanong si Angela, na nagsabing si Jasmine pa talaga. Hindi ba't ayaw niya ng mga escort missions? Ngunit mumiti lang si Jasmine at sinabing okay lang dahil si Arthur ito. Sumabat si Helen at ipinaliwanag na si Jasmine talaga ang pinakamainam na protector kay Arthur,
dahil si Durden ay nakatutok sa malalaking spell na para sa mga grupo at hindi naman kayang protektahan ng maayos ni Helen si Arthur ng mag-isa. May ngiti sa labi, tinanong ni Alice kung sigurado si Jasmine at sumagot ito ng thumbs up. Pumayag na rin si Adam, ipinaliwanag na si Jasmine lang ang augmenter na may wind attribute affinity sa grupo, umabot na ito sa light orange stage noong nakaraang taon. Kaya't napakabisa niya. Sumang-ayon si Durden, bagaman inamin niyang gusto rin sana niyang sumama kay Arthur, pero praktikal lang na isa lang ang sumama. Tinapik ni Reynolds sa balikat si Durden at sinabing, sa susunod na lang, Durden. Tumango si Durden at sinabing, salamat, Ray. Napatingin naman si Arthur kay Jasmine at mumiti, mukhang ikaw ang magiging bantay ko, at mumiti rin si Jasmine bilang sagot. Kinahapunan, pag-uwi nila, nadatnan nila si Lilia na nag-ensayo ng mag-isa. Sumugod si Ellie at sumigaw, Lily. Hindi patas na mag-ensayo ka nang wala ako. Mula sa perspektibo ni Arthur, napansin niyang kayanan ni Lilia na magmeditasyon ng mag-isa, kahit hindi na niya tulungan sa mana. Naisip niya na baka sa edad na 7 o 8 ay ma-activate na ni Ellie ang kanyang kapangyarihan, pero duda siya kung magkakaroon ito ng pasensya. Sa isang banda, baka mas mabuti na rin yon, ayaw niyang mapansin agad si Ellie ng mga tao. Humingi si Arthur ng permiso kay Reynolds na pumunta sila sa auction house para bumili ng espada, dahil hindi siya nakahanap noong una silang pumunta. Pumayag si Reynolds. At pinaalalahanan ni Alice na huwag magtagal dahil maghahanda na siya ng hapunan. Sa Helsty Auction House, sinalubong sila ng mga magulang ni Lilia. Una nilang nakita ang mga ito mula noong nangyaring insidente, at agad siyang inusisa ng mga ito kung maayos ang kanyang kalagayan. Sinikap niyang ipaliwanag na ayos lang siya at masaya siya na tapos na ang gulo, pero halata niyang hindi pa rin masaya ang mga magulang ni Lilia sa naging tugon ng hari sa insidente. Nagkomento si Vincent, ama ni Lilia, na baka pampalubag loob lang ang pagpapatalsik sa mga gwardiya at siguradong babalik din ang mga ito. Sumang-ayon si Reynolds, na sinabi ring iyon din ang kanyang hinala. Sinubukan ni Arthur na ibahin ang usapan at nagpaliwanag na kailangan niyang makahanap ng espada para sa kanyang application test sa Adventurers Guild. Tuwang-tuwa si Vincent at sinabing maghanap lang siya at maglaan ng oras para mahanap ang tamang espada. Namangha si Arthur sa laki ng storage room ng auction house at sa dami ng mga gamit doon, pero agad din siyang nainip dahil karamihan sa mga espada ay malalaki o mabibigat para sa kanyang maliit na katawan. Napaisip siya kung dapat na lang siyang maghanap ng kakaibang armas para magamit pansamantala. Bago pa siya sumuko, nakita ni Sylvie ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng mesa, isang espada na nakabalot ng itim na saya. Napakunot-no si Arthur at sinabi, Larere, espada ba yan? Mukha raw itong patpat lang, pero iginiit ni Sylvie na subukan niya ito. Nang hawakan ni Arthur, nabigla siya sa bigat nito, hindi ito parang patpat kundi parang tunay na espada. Nang subukan niyang hilahin mula sa saya, hindi niya ito maalis. Sinubukan niyang lagyan ito ng mana gamit ang iba't ibang elemento, pero hindi pa rin niya ito maalis. Napaisip siya kung baka kailangan ng partikular na elemental affinity para mabuksan ito. Habang inaaral niya ito, may nakita siyang marka na nagpapakitang may kinalaman ito sa mga Dragon Beast Tamers. Napatingin siya sa marka, at sinubukan niyang gamitin ang kanyang Dragon Beast Will, at sa wakas, nabuksan niya ang espada. Napangiti siya, alam niyang sa wakas ay nahanap na niya ang armas na hinahanap niya, at dito nagtatapos ang chapter 45 ng The Beginning After the End. Habang ginagamit ni Arthur ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Beast Will upang buksan ang misteryosong espada. Bigla itong kumislap ng maliwanag na bughaw na liwanag na tila tumutugon sa kanya. Nabigla siya sa nangyari ngunit matagumpay niyang nahugot ang espada. Namangha siya habang pinagmamasdan ang malakristal na kulay teal na talim nito, napakaganda, halos hindi na bagay tawaging sandata. Iwinasiwas niya ito ng ilang ulit at napansin niyang medyo mabigat pa ito para sa kanya sa kasalukuyan, ngunit ramdam niya agad na ito ay kakaiba. Nakakita siya ng ilang bariles sa paligid at, habang mahina ang loob, ay humingi ng paumanhin kay Ginoong Helstea bago pinagsikapang putulin ang mga ito, na dali-daling nahiwa ng espada na parang walang kahirap-hirap. Habang sinusuri ang espada, napansin niya ang nakaukit na salita sa talim, Dawn's Ballad Ithii. Napaisip siya kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit bigla na lang siyang tinamaan ng kuryente at nagsimulang magbago ang espada. Nang muli niya itong hawakan, napansin niyang nag-iba ang bigat at balanse nito. Ang haba ng talim ay bahagyang lumiit at ang hawakan ay tila inakma para sa kanyang kamay.
Muli niyang iwinasiwas ang espada at laking gulat niya na parabang ito ay bahagi na ng kanyang katawan, ganito perpekto ang pakiramdam. Bagaman sa kanyang nakaraang buhay ay marami na siyang nahawakan na mamahaling at mahiwagang mga armas, wala pa siyang naramdaman na ganitong klaseng koneksyon. Naalala niyang may ilang bihirang kaso kung saan ang mga tungkod o baston na gawa ng mga bihasang panday ay kayang makipagbonding sa isang gumagamit, pero isang espada. Wala pa siyang nabasa na ganitong kaso. Muli niyang binasa ang nakaukit na GEA at mahina niyang ibinulong, sino kaya siya? Bago pa siya makapag-isip pa ng mas malalim, narinig niya ang sigaw ng kanyang ama, Arthur. Gabi na! Sigaw ni Reynolds, agad siyang natauhan at minadaling humanap ng ibang espada upang itago ang kanyang natagpuang pambihirang sandata. Sandali lang! Sagot niya. Pagbalik niya kina Vincent at Reynolds, hawak niya ang isang ordinaryong espada. Hindi ito kasing ganda ng ibang espada rito. Pero nagustuhan ko rin matapos kong subukan. Napangiti si Reynolds at tumingin kay Vincent. Aba, mukhang may napili rin siya. Tumango si Vincent. Ilang beses na itong inilagay sa auction sa isa sa mga mas maliliit na stall pero walang pumapansin. Nakuryoso si Reynolds at hiniram ang espada upang subukan. Medyo kakaiba ang balance nito. Halatang sinubukan ng gumawa na gawing magaan ito. Pero para sa laki ni Arthur, bagay ito. Ngunit biglang napansin ni Reynolds ang itim na baston na nakasukbit sa bewang ni Arthur. Ano iyang baston na dala mo? Tanong ni Reynolds, bahagyang nataranta si Arthur pero nagkunwaring kalmado. To. Nadapa ako at ito ang tumama sa akin pauwi. Mabigat at matibay kaya naisip kong gamitin bilang practice weapon. Umusisa si Vincent. Yenen, para ngayon ko lang to nakita. Pwede bang makita? Iniabot ni Arthur ang espada na nakadisgis at kinabahan habang pinagmamasdan siyang sinusuri ito, tinawag ni Vincent ang kanyang katulong. Jameson, may record ka ba ng ganitong klase ng baston? Napaisip si Jameson at sagot niya, Sir. Naalala ko ito. May isang matandang lalaki na parang wala sa sarili ang nagbato niyan sa isang merchant, sabay bulong na wala raw karapat-dapat dito. Pinatingnan namin ito sa ilang eksperto, pero puro sabi nila ay baston lang daw talaga ito, matibay, pero walang espesyal. Kung gusto nyo, pwede nating ipacheck sa isang mas mataas na level na artificer. Nagkunwaring nag-aalala si Arthur. Pasensya na po kung mahalaga pala ito. Na-curious lang ako eh. Uncle Vincent. Sabay pa cute ng ngiti, napatawa si Vincent. Wala kang dapat ipag-sorry. Nandito lang yan, kumakain ng alikabok. Sa'yo na yan. Salamat po, Uncle Vincent. Sagot ni Arthur, sabay lakad palayo habang nakangiting tagumpay. Success, pagkaalis ni Arthur, lumingon si Vincent kay Reynolds at mayabang nang umiti. Narinig mo yon? Tinawag niya akong uncle. Napailing si Reynolds. Bahagyang natawa. Huwag mong masyadong palakihin sa ulo mo. Samantala, habang palayo na si Arthur, muli siyang napaisip tungkol sa mahiwagang espada, ang Downes Ballad GEA, isang sandatang tila may sariling kalooban. Isa lang ang sigurado niya, pinili siya ng espada. At dito nagtatapos ang chapter 46 ng The Beginning After the End. Ang ikasyam na kaarawan ni Arthur ay naging isang pagdiriwang na punang kasiyahan, tawanan, at taos-pusong mga sandali na tunay na nagpamalas kung gaano siya kamahal ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nagsimula ang kasiyahan sa pagputok ng mga party poppers habang sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng maligayang kaarawan, Arthur. Ngumiti si Arthur at taos-pusong nagpasalamat sa lahat ng naroon para ipagdiwang ang isa na namang taon ng kanyang buhay. Si Alice, ang kanyang ina, ay nakangiting napapailing sa bilis ng panahon, hindi makapaniwala na 9 na taong gulang na ang anak niya. Si Vincent naman ay nagpatawa, sinabing itigil muna ang pagiging sentimental at magdiwang na lang muna. Kasabay ng palakpakan, dumating ang napakasarap na handaan, may beef steak, sushi, at kung ano-ano pang putahe na ikinatuwa ng lahat. Si Tabitha, na palaging masigla, ang nagsabi sa lahat na huwag lang titigan ang pagkain, kailangan na itong simulan. Kaya't nagsimula na ang kasiyahan at kainan. Habang may halong alak at masasayang kwentuhan. Habang masaya silang kumakain, nagsimula ang kulitan at kwento-kwento ng mga nakakatawang alaala. Biniro ni Adam si Durden tungkol sa isang insidenteng nasunog ang likod ng kanyang pantalon at napilitan siyang umuwi ng tila hubo.
Napahiya si Durden ngunit gumanti si Jasmine kay Adam, ikinuwento ang isang nakakahiya nitong karanasan sa loob ng isang dungsyon kung saan siya ay napaihi sa sarili dahil sa takot sa isang horned mole. Nanlaki ang mga mata ni Adam sa kahihiyan habang humagalpak sa tawa ang lahat. Ang tagpong iyon ay nagbigay ng isang masayang alaala, punang kulitan at tawanan na tila ba isang pagtitipon ng tunay na pamilya. Pagkatapos ng hapunan, lumipat sila sa loob ng bahay para sa pagbibigay ng mga regalo. Inabot ni Reynolds ang isang kahon kay Arthur, sinabing ito ay mula sa kanilang mag-asawa, agad namang sumingit si Ellie, ang nakababatang kapatid ni Arthur, na nagsabing kasama rin siya roon. Maingat nilang binuksan ang kahon at laking gulat ni Arthur sa laman nito, isang magagarang guwantes na gawa sa balat ng isang bihirang hayop na tinatawag na spiked orots, na mismong si Reynolds ang nangaso. Bawat guwantes ay may 3 batong may nakabaong spell na kayang magpagaling ng isang beses. Ipinaliwanag ni Alice na ito ay para sa kaligtasan ni Arthur sa kanyang mga misyon. Mula sa puso, niyakap ni Arthur ang kanyang mga magulang at sinabing, "Perfect ito. Salamat po. Mahal ko kayo." Sunod namang lumapit sina Vincent at Tabitha na may sarili ring handog. Sa biro ni Vincent, lumuhod ito na tila ba magpo-propose, ngunit agad siyang sinampal ni Tabitha sa batok at sinabihang tigilan ang pagdrama. Ang regalo nila ay isang peres ng mahiwagang singsing, isa para kay Arthur at isa para kay Alice. Kapag bumaba ang mana level ni Arthur, ilaw ang bato sa singsing ni Alice. Bagamat simple, ang regalo ay napakamakabuluhan. Niyayakap ni Alice si Tabitha bilang pasasalamat. Ngunit sa isip ni Arthur, ang singsing ay parang espada na may 2 talim, makakapagbigay ito ng kapanatagan sa kanyang ina, pero maaari rin siyang laging mangamba, palaging naghihintay na bigla na lang itong sisindi. Hindi rin nagpahuli ang grupo ni na Adam. Ani nila, dahil si Arthur ay halos wala ng kailangan sa lakas at kagamitan, isang espesyal at mahalagang bagay na lang ang inisip nilang ibigay, isang peres ng sound transmission scrolls. Ipinapaliwanag pa ni Adam kung gaano kamahal ang mga ito nang bigla siyang sipain ni Jasmine sa likod. Ang scrolls ay magagamit ni Arthur at ng kanyang ina sa isang beses na komunikasyon sa oras ng pangangailangan. Pagkatapos nilang magpadala ng mensahe sa isa't isa, ang mga scrolls ay maglalaho na. Isa itong thoughtful na regalo na bagay sa mga singsing na kanilang tinanggap. Habang lumalalim ang gabi, nagpaalala si Reynolds na bukas na ang mahalagang araw, ang pagsisimula ng bagong yugto sa buhay ni Arthur. Mahigpit siyang niyakap ni Alice, nagmamakaawa sa anak na kahit anong ranggo pa ang marating niya o kayamanang makuha niya, ang pinakamahalaga pa rin ay ang kanyang kaligtasan. Hinalikan niya ito sa noo, punang pagmamahal at pag-aalala. Sinigurado naman ni Arthur sa kanyang mga magulang na magiging ligtas siya at uwi siya sa bawat pagkakataong mayroon. Sa pagtatapos ng gabi, nagpaalam sina Adam, Jasmine, Durden, Helen at Angela kay Arthur at sa kanyang pamilya. Sa katahimikan ng gabi habang nakahiga na sa kama, napaisip si Arthur. Matagal na niyang nararamdaman ito pero ngayong gabi ay sigurado na siya, may tunay na pamilya na siya. May mga taong nagmamahal sa kanya, tumatawa at umiiyak kasama niya at handang magsakripisyo para sa kanya. Isang damdaming hindi niya kailanman gustong mawala. Ang pagmamahal na yon, ang koneksyon na yon, ipagtatanggol niya. Ipaglalaban niya. At para magawa iyon, kailangan niyang pagbutihin ang sarili. Mas higit pa kaysa noong siya ay isang hari, dahil sa pagkakataong ito, may tunay na dahilan na siyang lumaban, para sa mga taong mahal niya. At dito nagtatapos ang chapter 47 ng The Beginning After the End. Sa tahimik na banyo, sinusubukan ni Arthur na muli si Sylvie na paliguan. "Halika na, Larere. Hindi ka pa ba sanay dito?" Biro niya habang hawak ang buntot ni Sylvie. Ngunit matigas ang loob ni Sylvie at ayaw pa ring magpababad. "Oho, gumagamit ka na ng mana ngayon, ha?" Ngiti ni Arthur habang naramdaman ang banayad na mana mula kay Sylvie. "Aba, ikaw ang may gusto nito." Pinuno niya ng mana ang kanyang kamay at marahang itinapon si Sylvie sa maligamam na tubig. Tumalsik ang tubig kasabay ng pagkakabagsak ni Sylvie, na tila nagalit ngunit napatawa si Arthur sa tagpong iyon. Pagkatapos maligo, bumaba silang dalawa sa hagdan at nadatnan ang kanilang mga magulang na naghihintay. Sa sala, sinalubong siya ng tingin ng kanyang ama na si Reynolds na puno ng pagmamalaki. "Tingnan mo nga naman, parang S-class adventurer na ang anak ko," nakangiti niyang sabi. Ngunit agad din itong naging seryoso. "Alam kong malakas ka na, Arthur. Pero huwag kang maging mayabang. Alamin mo palagi ang iyong hangganan.
At kapag naging mahirap ang sitwasyon, magtiwala ka kay Jasmine. Tumango si Arthur. Opo. Biglang tumakbo si Ellie, ang kanyang munting kapatid, at niyakap siya habang umiiyak. Hindi. Sigaw niya. Totoo bang aalis na kayo ni Sylvie? Hindi ba pwedeng manatili na lang kayo? Yumakat si Alice, ang kanilang ina, sa kanya at napaluhan na rin. Anak, babalik agad ang kuya mo at si Sylvie. Hindi mo mamamalayan, anya habang hinahaplos ang likod ng anak. Pero umiling si Ellie. Ayoko. Gusto ko dito lang sila. Gusto ko sila ngayon din. Lumuhod si Arthur sa harap ng kapatid niya, hinaplos ito at mumiti ng malungkot. Alam kong malaki ka na. Kaya may mahalaga akong misyon para sa'yo. Habang wala ako, pwede mo bang protektahan sina mama at papa para sakin? Tumango si Ellie. Punong-puno ng determinasyon. Nag-ensayo na ako. Marami na akong mga ilaw na napapalabas. Kaya ko silang protektahan. Sabay higpit ng yakap sa kanya, sa sandaling iyon, napaisip si Arthur. Ang dami kong na-miss sa paglaki ng kapatid ko. At kahit sandali lang ang naging oras ko rito, hindi ito sapat. Pero para maprotektahan ko silang lahat, kailangan kong gawin ito. Yumakap naman si Alice sa kanya, pinipilit ang sarili na ngumiti sa kabila ng pag-aalala. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Ayos lang ako, sabi niya. Hinawakan din ni Reynolds ang balikat ni Arthur at tumango. Ayos lang kami rito. Huwag mong alalahanin. Lumapit si Ellie kay Sylvie at niyakap ito ng mahigpit. Huwag kang pasaway, Larry. Biro niya habang pinupunasan ang mga luha. Ngayon, wika ni Alice, umalis na kayo. At huwag mong kalimutan ang singsing mo. Ipinakita ni Arthur ang kanyang singsing at mumiti. Huwag kayong mag-alala. Habang binubuksan niya ang pinto, tinawag siya ni Reynolds. Arthur! Lagi kaming nakasuporta sa'yo. Tumimo ito sa puso ni Arthur at naging lakas niya habang humakbang palabas. Sa labas, naghihintay si Jasmine, tahimik, ngunit handa. Handa ka na ba? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Arthur. Bagkus, isinuot muna niya ang kanyang maskara, at sa pagtingin sa direksyon ng kanyang tatahakin, buong tapang niyang sinabi, tara na. Sa gayong paraan, nagsimula na ang panibagong yugto ng kanyang paglalakbay, isang pag-alis na hindi bunga ng kagustuhan, kundi ng tungkulin at pagmamahal. At dito nagtatapos ang chapter 48 ng The Beginning After the End. Sa entrada ng Xerus Adventurer Guild, pumasok si Arthur at agad siyang sinalubong ng isang masiglang eksena, punang iba't ibang adventurer na abala sa paghahanap ng mga kasamahan o naghihintay sa kanilang mga misyon. Habang pinagmamasdan niya ang paligid, biglang lumitaw si Sylvie mula sa kanyang bag sa anyong maliit na itim na butiki. Napansin ito ni Jasmine at tinanong kung bakit kakaiba ang itsura ng kanyang bond. Ipinaliwanag ni Arthur na natuklasan niyang kaya ni Sylvie na baguhin ang anyo niya upang hindi masyadong makatawag pansin. Lumapit sila sa receptionist ng guild at bago pa man makapagsalita si Arthur, inabot na agad ni Jasmine ang isang papel sa receptionist at idineklara na nais niyang isponsor si Arthur para sa pagsusulit pangranggo. Nagulat man sa una, agad na nagbago ang tono ng receptionist nang makita ang papel, malamang ay naglalaman ito ng kredensyal mula sa pamilya ni Jasmine. Agad silang pinapila sa unahan at dinala sa loob ng gusali, habang napapansin ni Arthur ang mga bulong-bulungan sa paligid. Sa opisina ng pagsusulit, ipinakilala sila ng receptionist kay Caspian Bladeheart, ang hepe ng sangay ng guild. Magalang na binati ni Caspian si Jasmine at binanggit na kamakailan lamang siyang nakipagkita sa ama nito, na agad namang ikinainis ni Jasmine. Halatang may tensyon sa pagitan nila. Ipinaliwanag ni Caspian na karaniwan ay kinakailangan ng aplikasyon, inspeksyon ng mana core, at serye ng praktikal na pagsusulit upang makapasok sa guild. Ngunit dahil si Jasmine mismo ang nag-sponsor kay Arthur, nilaktawan na ang mga hakbang na yon. Sa isip ni Arthur, nagsimula siyang magtanong kung gaano nga ba talaga ka-impluwensya ang pamilya Flamesworth. Nang tanungin kung paano siya tatawagin, naalala niya ang kanyang lumang maskara bilang gray na may disenyong kahawig ng half note sa music sheet. Pinili niyang gamitin ang pangalang Note. Nang makipagkamay siya kay Caspian, parehong naramdaman ng dalawa ang lakas ng isa't isa, isang tahimik na pagkilala na hindi nangangailangan ng salita. Pagkatapos, inihatid si Arthur ni Mary, ang receptionist, papunta sa examination hall habang kasunod si Jasmine. Habang naglalakad, napapansin ni Arthur ang lungkot at inis sa mukha ni Jasmine tuwing nababanggit ang kanyang ama.
Naisip niyang baka may mas malalim na dahilan kung bakit siya sinamahan ng dalaga. Ipinaliwanag ni Mary ang pasilidad ng pagsusulit at pinaupo sila sa waiting area habang naghihintay ng tawag. Mula sa kanyang upuan, sinimulan ni Arthur na pagmasdan ang mga kalahok. Ang unang nakaharap sa examiner ay isang lalaki na nakasuot na parang si Saitama mula sa One Punch Man. Malakas itong sumigaw ng mga pangalan ng kanyang atake gaya ng Hell Smash, pero madaling iniiwasan ng instructor ang kanyang mga tira. Sa isip ni Arthur, parang wala itong saysay, katulad ng ilang conjurer na kailangang isigaw ang spell para sa focus, ginagawa rin ito ng ilang augmenter. Ngunit mali ang kanyang balance, at sa huli ay pinahiya siya ng examiner at inilagay sa D-class. Kahit may fire affinity pa siya, sumunod ay si Dean Whitehall, isang dalagang conjurer na agad na nadapa habang pababa sa hagdan. Dahilan upang pagtawanan siya ng mga nanonood. Maging si Lucas Wikes, isa pang kalahok, ay pinuna siya ng masakit. Napansin ni Arthur si Lucas at agad na naramdaman ang kakaibang lakas nito. Sa arena, ipinakilala ni Dean ang sarili bilang isang solid orange stage water conjurer. Sinimulan niya ang laban sa pamamagitan ng isang water barrier. Ipinaliwanag ni Jasmine na ito ay normal para sa mga conjurer na hindi sanay sa physical mana reinforcement gaya ng mga augmenter. Ginamit ng examiner ang isang spell upang mawala ang visibility ni Dean sa loob ng kanyang water sphere. At kahit tinangka ni Dean na kontrahin ito gamit ang fog at isang pagsabog, hindi niya tinamaan ang examiner. Sa huli, lumitaw ang examiner sa kanyang likuran at tinapik ang kanyang ulo bilang tanda ng pagkatalo. Bagaman nagkulang sa depensa, pinuri pa rin siya ng examiner sa kanyang control at cast speed, kaya't inilagay siya sa C-class. Sa isip ni Arthur, ang makuha ang ganitong ranggo sa kanyang edad ay isang bagay na maipagmamalaki. Biglang nag-iba ang mood ng lugar nang tawagin si Elijah Knight. Sa halip na ipaglaban ang kanyang ranggo, agad siyang idineklara bilang B-class adventurer base sa isang lihim na tagubilin. Nagulat ang lahat at si Arthur ay nagtaka kung sino siya para makuha ang ganoong ranggo nang hindi man lang nasusubok. Tumayo si Elijah at tahimik na tumango na parang tanggap na ng lahat ang kanyang kakayahan. Sa wakas, tinawag si Lucas Wikes. Mayabang itong lumapit sa arena at sinabing dapat ay A-class agad siya. Binasa ng examiner ang kanyang record. 11 taong gulang pa lamang si Lucas, ngunit nasa light orange stage na at may specialization sa apoy. Nabigla si Arthur sa batang ito na hindi lang bata kundi may nakakatakot na potensyal. Habang nag-uumpisa ang laban, umisi si Lucas at nagpakita ng labis na kumpiyansa. Sa isip ni Arthur, alam niyang hindi ito ordinaryong bata. Papalapit na ang kanyang oras para masubok at alam niyang kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya, hindi lang bilang alaga ni Jasmine, kundi bilang isang tunay na mandirigmang adventurer. At dito nagtatapos ang chapter 49 ng The Beginning After the End. Habang nagsisimula ang pagsusulit na labanan, si Lucas, isang mayabang ngunit talentadong miyembro ng kilalang pamilya Wikes, ay lumalapit upang harapin ang taga-suri. Sa isang dramatikong hampas ng kanyang wand sa lupa, agad siyang nakapagsumon ng isang malaking at matatag na tagapagbantay na apoy, na agad namang humakot ng papuri mula sa mga nanonood na taga-suri. Isa sa kanila ang nagsabi na mukhang may natatangi silang talento sa harap nila ngayon. Sumang-ayon naman ang tagapagbalita, tinawag si Lucas bilang karapat-dapat na kinatawan ng pamilya Wikes. Buong kumpiyansa, inutusan ni Lucas ang kanyang apoy na bantay na umatake habang siya ay nagsisimula ng magbikas ng panibagong spell. Ngunit kalmado lang ang taga-suri habang kinikilala ang lakas ni Lucas, sabay sinabi na kailangan nitong matutong maging mapagpakumbaba. Ipinukpok niya ang kanyang wand sa lupa, at biglang tumindig ang mga matutulis na batong lupa, na bumalot sa tagapagbantay ni Lucas, inalisan ito ng hangin upang mapilitan itong mamatay. Mula sa mga upuan, tahimik na pinagmamasdan ni Arthur ang galaw ng taga-suri at pinuri sa isip ang estratehikong hakbang nito, na kusa ring mapapawi ang apoy ng bantay ni Lucas kapag naubos na ang oksiheno sa loob ng milikhang hukay. Ngunit hindi na tinag si Lucas. Mayabang nang umiti ito at binanggit na may naitalang insidente na nasugatan ang mga taga-suri habang nag-eksamin ng mga aplikante. Anya, siya ang magbibigay ng karangalan sa taga-suri na maging una. Nagsumon siya ng maliliit na fireballs na lumibot sa taga-suri. Galit man ang taga-suri, ay agad niyang tinapatan ito gamit ang solidong bato na naging sanhi ng pagsabog ng mga apoy. Habang tuloy-tuloy si Lucas sa pagcast ng panibagong spell. Mabilis na umiwas ang taga-suri at bigla na lang lumitaw sa likod ni Lucas.
Gamit ang Earth Magic, sinubukan niyang itaas si Lucas sa hangin, pero ang mga fireball ni Lucas ay biglang lumipad papunta sa kanila. Mabuti na lang at na-block ito ng taga-suri gamit ang kanyang depensa. Matapos iyon, dahan-dahang ibinaba si Lucas at may bahagyang ngiti ng pangungutya niyang pinasalamatan ito sa kanyang oras. Sabay banggit na bagaman kahanga-hanga ang taglay nitong mana at ang abilidad na matutong gamitin ang mataas na antas ng fire spells, malinaw pa rin kulang ito sa disiplina at karanasan. Ngunit bago pa matapos ng taga-suri ang kanyang pahayag, biglang sumigaw si Lucas at sinabing hindi pa tapos ang pagsusulit. Nilusob niya muli ang taga-suri gamit ang isang napakalakas na pag-ikot ng apoy na tila walang daan ng pagtakas. Gulat ang taga-suri sa biglaan at hindi pinayagang hakbang na ito. Biglang pumasok ang isa pang taga-suri at tinaga ang spell gamit ang kanyang espada upang itigil ito. Nagtataka si Lucas at galit na galit, tinawag ang taga-suri ng masasamang salita at sinabing ang taga-suri mismo ang pumigil sa kanya. Ngunit mariing ipinaliwanag ng taga-suri na si Lucas ang lumabag sa regulasyon sa pamamagitan ng patagong pag-spell matapos ideklarang tapos na ang labanan. Sa huli, si Emily, ang taga-suri, ay binigyan pa rin siya ng pasadong marka. Iniranggo siya bilang by class dahil sa kanyang pambihirang mana at kakayahang gumamit ng fire magic. Pag-alis ni Lucas pabalik sa upuan, galit nitong sinuntok ang pader at ipinagsigawan na hindi dapat siya ikumpara ng iba sa kanya dahil ang B-class ay nararapat lamang sa tulad niya. Sa kanyang isipan, nagbanta siyang ipapaalam niya ito sa kanyang ama. Pagkatapos ng labanan ni Lucas, tinawag na ang susunod na aplikante, si Arthur na nagpakilala bilang si Note. Binigyan siya ng fist bump ni Jasmine at binati ng good luck. Habang papunta sa arena, iniisip ni Arthur ang susunod niyang makakalaban, isang veteranong mandirigma na bihasa sa espada at may matalas na galaw. Ngunit kahit mahusay ito, napansin ni Arthur ang ilang kahinaan sa kanyang depensa. Mabilis at mayabang na pinilit ng taga-suri si Arthur na mag-umpisa, binanggit pang wala silang impormasyon sa kanya. Ngunit nang ilalabas na ng mandirigma ang kanyang espada, bigla itong napatigil. May kakaibang presensya si Arthur, isang nakapapasong pressure na pumigil sa galaw ng taga-suri. Tumahimik ang buong paligid. Biglang dumating si Caspian, ang tagapamahala ng Adventurer Guild at isang AA class na makapangyarihang mage. Laking gulat ng lahat nang siya mismo ang nagsabing siya ang mag-examine kay Arthur. Naguluhan si George, ang mandirigma, kung bakit kailangang bumaba ng isang tulad ni Caspian para lang sa isang pagsusulit. Ngunit mahinahong ipinaliwanag ni Caspian na may personal siyang koneksyon sa sponsor ni Arthur, kaya nararapat lamang na siya ang sumubok dito. Gulat at pagkamangha ang bumalot sa buong arena, sino nga ba talaga si Arthur para bigyan ng ganoong espesyal na atensyon? Ang tunay na pagsusulit ay ngayon pa lamang magsisimula, at dito nagtatapos ang chapter 50 ng The Beginning After the End. Patuloy lang po sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam.